Of course, we have here at my side, Lee. Lee, Precious Quality Call. Hi! Hello po, good evening. Hello everyone. Nice seeing you again. Nice to see you again. Guwapo. Tapos pa may eyes, super ganda. Guwapo! Kasi di talaga ako aware na dapat pala nakadrag ako today. Pero yun, But it was nice naman. salamat po. Now you are a judge to Miss Mandaluyong. Ano po yung tinitignan mo to be the winner of Miss Mandaluyong 2025? Ako, ang importante kasi sa akin, dapat confident ka sa stage eh. I mean, dapat alam mo kung ano yung ginagawa mo at ano yung gusto mo. May purpose ka. Kasi pag nakita mo yung candidate, pag nakita mo pala na nakatayo siya sa stage, makikita mo na, gusto niya talaga manalo kasi may gusto siyang gawin at may gusto siyang patunayan. You are known to be a cultural dancer. I know that. Marami, siyempre, fan. Marami po siya na nag-cultural dance. So, what do you think about that? Well, ako talaga, pag nakita ko ng mga nagpo-folk dance, nagko-cultural dance, natutuwa talaga ako kasi syempre, bihira na kasi yung nakakaisip na gawin siya, na-showcase siya sa mga talent show. So, nakaka-proud din kasi isa yun sa mga pinag-aralan ko nung teenager pa ako. Kaya nakakatuwa kasi parang may throwback feeling yung pag nanonood ako ng mga nagpo-folk dance, nakaka-proud lang na hindi pa nila kinakalimutan yung sarili natin, sa nating sayaw at culture. You have a lot of followers, fans out there. What is your message sa mga sumusubaybay at hindi talaga tumipinag for you? Kasi medyo marami na no? From yung batches na from you alone, marami nang sumunod. Diba? But still, you're still there, Precious Paula. Salamat. Ayun, gusto ko lang po magpasalamat syempre kasi paunti-unti kasi kahit may mga bagong batch na ng winners, nadadagdagan pa rin talaga yung mga followers at mga supporters namin. Kaya maraming salamat po sa paniniwala, sa pagtitiwala, and sana wag po kayo magsasawa kasi marami pa po kaming padating na mga queens very soon. Yun lang muna pwede ko sabihin. Okay, lastly po, what do you think is the secret for you to maintain that status? Kasi medyo ang competition niya very tough na. So, what do you think is your secret ingredient in order for you to be on there? Yung nandyan ka lang, ano na yun, sakto na yun eh. Ako kasi siguro ang secret ko, gusto ko go with the flow lang din ako. Gusto ko sa drag ko kasi gusto ko nag-i-invent ulit ako. Nag-i-invent ako, nag-create ako ulit. Kasi ano siya never ending learning process siya. For me, ang drag kasi nag-i-evolve siya na from impersonation to doing your own thing, from recording, from filming. Po, ako pala ay sumasabak na rin sa pag-arte. Kaya, ayun, isang beses kasi nakausap ko si Meme Vice, nagkaroon kami ng pagkakataon na makapagtsikahan. Ang sabi niya lang din sa akin, malaki pa yung pwedeng, malawak pa yung mundo ng drag. Kumbaga, pwede pa rin daw akong umarte, kumanta, sumayaw. Kumbaga parang, hanggat daw, sabi niya, hanggat nandyan ka dapat lagi ka natututo, lagi ka nakikreate kasi kapag pag tumigil ka na sa mundo na matuto ka, ibig sabihin parang hindi ka na happy sa mundo na ginagalawan mo. So ako, sinusunod ko lang po yung sinasabi ni Meme Vice na hindi lang sa drag na humihinto yung mundo ko. Kumbaga, ngayon nga po, meron na po ako mga acting job, at ako'y sasabak na yun ng pagkanta. So yun, create lang po ng create para yung mga tao hindi nagsasawa sa'yo kasi parang lagi kang may papakitang bago. Yeah. That's so inspiring, ha? Thank you. Na parang you're not there, stagnant, mas malawak pa ang iyong nilalakbay. Opo, tsaka ngayon, mas marami kami ngayong binibigyan ng platform sa Rampa. Ayan, marami po kami mga queens na inalagaan kasi sila may mga future stars sa Drag Race. Kaya yun. Thank you so much, Precious Paula Dico. The Precious Paula Dico. Thank you so much. Send your signature, di ba? Yeah. Thank you so much. Yeah.